This adventure started with a question that came to my mind while traveling. Not because of the postcard-like terraces, caves, and waterfalls it's known for, but I found something more exciting. The true, challenging heart of the Cordillera that few people venture into. So then I asked myself, what if I brought my cars with me? What if I brought my crew with me to conquer these mountains? So here we are. The what if has just become a matter of when. Today, I'm bringing my car and my crew with me to Sagada, and we are reclaiming the call of the wild. This video is presented by Team RideMax, Sahta Equipment, Varta Batteries, Motul Philippines, Atom Power, and Insta360 Philippines. Actually, I'm not an outdoor person. Gusto ko lang, nasa opisina lang. Kumbaga, ayoko nagpapawis, ayoko na nainitan, ayoko na tataka kayo kung bakit namin to ginagawa. May isang kaibigan ako na nakapagsabi sa akin na kahit sino kayang pumunta sa ibang bansa, pero hindi lahat ng tao kaya ikutin ang Pilipinas. Yung mga bagay na to na hindi mo kayang bayanan. So, bakit kami pupunta sa Sagada? Ito kasi something na lagi kasi kami pupunta sa mga dagat, ganyan, ilog, and out of our comfort zone na. So, ngayon, titestingin natin dito. At i-explore natin ang kabilang bundok naman, pare. Kasi since nandyan nga tayo sa Isabela, nandito lang tayo. Kung ano lang yung malapit sa atin, ayun lang yung pupuntahan natin. Gusto natin itry ang medyo mas extreme na konti or ibang environment. So guys, tara, samahan nyo kami sa journey namin. Pero since bago nga, first time natin na wala tayong kasama, first time din natin na tayo lang ang lalakad sa ganitong lugar. Sanay tayo na sumama sa group. So this is our first time na magti-trip na tayo lang talaga. So guys, touchdown tayo ng Farmer's Daughter. So, tatry natin yung mga authentic na pagkain dito sa Baguio. Dapat tikman natin yung local food dito. So, tikman natin tong kinoday, mix-mix, dinakdakan, smoke, longganisa. So, yun. Tatry natin tong food nila. Little tip lang guys. Pag pupunta kayo dito, kailangan huwag nyo sasabayan yung lunchtime kasi sobrang dating tao. Parking pare, sobrang hirap, sobrang Pero okay lang. Kasama sa journey yan pare. Kasama sa journey yan. So, tara, testingin natin itong pagkain na to. Kung masarap ba. Yan. Sarap. Legit. Dakan. Dakan. So guys, tapos na tayo kumain ng lunch. On the way na tayo sa Alapo. It's a campsite na dito sa La Trinidad. Para at least, as early as 1 o'clock, makaka-camp na tayo or makakapagpahinga na. So medyo relax muna tayo ngayon. Para kasi tomorrow, pupunta tayo ng Sagada.
So pag namili kayo ng campsite guys, kailangan flat. Kasi once na nag-deploy ka na, hindi siya pwedeng nakaganon. Or kung ka sa RTT, para ka nakatayo. So ngayon, i-deploy natin, lagay tayo ng lamesa, and let's enjoy the view. And grabe, nakaka-relax. Sa dagat kasi malagkit, di ba? So dito, kailangan mo ng kayaka, not jacket. This is our first time na mag-camp sa bundok. Lagi kasing dagat eh. Mas masarap pala sa bundok kasi hindi malagkit. Dito, para ka na sa ibang bansa eh, 'di ba? Ito iba environment. So magandang experience. Ito naman lagi yung sabi sa mga Land Cruisers eh. Hindi siya anywhere kahit saan wala kang ikakakaba basta maayos yung maintenance. Any car naman yan eh, kung hindi mo naman ma-maintenance talaga ng tama, hindi rin naman talaga aayon sa gusto mong gawin. Thankfully, yung mga na-setup natin noon, okay naman. Kumbaga, nagagamit na natin ngayon. So bukas papunta tayo ng Pogo sa may Sagada. Cliff siya, tapos makita mo yung Sea of Clouds every morning. So yun yung second campsite natin, and dito pa lang sa Benguet, napakalamig na. Paano pa kaya sa Sagada? Isabela, ito natin. Aling Belet. Baka naman. Masuhat. Tapos na tayo dito nag-camp sa Alapo. Before going out, magkakape muna tayo. Ganda ng view dito guys. Yun, we're going to Pogo, and ayun yung another campsite sa Sagada na yun. Guys, nasa Atak Benguet na tayo ngayon. It's around 3 hours pa, 3 hours before Pogo Sagada. So, yun, medyo malayo pa, pero parang di mo napapansin na malayo kasi ang ganda ng mga view, bago sa mata, malamig. Akala ko kasi sa Patag, malakas ang Prado na naka-tune. So ngayon, lakas pala. Though, kailangan mo lang gamitin yung manual mo, ganyan. Hindi mo pwede kasi ang bilis mag-shift ng transmission. Kailangan tansyahin mo din. Kahit maghila pa nga tayo ng trailer, kaya pa ng Prado natin Take note guys, naka 35s pa to. At the same time, may mga rooftop tent pa tayo. Kumbaga puno din yung kotse natin. Hindi siya yung
magaan. So, mabigat talaga ang daladalahin natin. Pero kaya. There's something so majestic about approaching Sagada and being greeted by that cool, thin air and the sheer scale of the mountains wrapped in mist. Kala niya sa ibang bansa tayo, no? Mga ganitong bagay, ganito yung mga bagay na hinihintuan natin. Alam mo, balabundukin, may rainbow. So, grabe. Sabi sa inyo guys, ang ganda ng Pilipinas. Kaya we need to explore Philippines. It truly feels like we are entering a pristine, ancient domain, and the wildness of the north is about to become our next great story. Pagdating namin na Sagada, hindi kami nakapag-lunch, hindi kami nakapag-dinner. So, nag-late lunch and early dinner na kami sa P Avenue. Minute na rin namin doon si DK, yung aming tour guide. Then, after eating, konting usap about sa magiging itinerary for tomorrow. So, ngayon, wala masyadong ganap. It's more on travel muna kami today. So, good morning guys. I'm with Sir DK, ang tour guide natin dito sa Sagada. So, saan tayo pupunta today? Our first itinerary for today po is we'll be doing the history tour na tinatawag natin, boss. First is sa Sagada Church, and then Sagada Calvary, which is the cemetery, then Echo Valley, and then Hanging Coffins. The name of this church is Saint Mary the Virgin Church. It is an Anglican church that was introduced to us by the Americans who came here dito sa Sagada. Kasi dito sa Pilipinas, di ba halos yung lahat na nag-introduce ng Christianity is mga Spaniards. Correct. Yan. Pero dito kasi they were unable to conquer Mountain Province, mainly dito sa Sagada. So di sila nakapunta dito. The one who came here is na nakapunta na is yung mga Americans and mga Japanese. So kung makikita nyo actually dito sa Sagada is dito yung pinakamataas kasi kaya dyan nilagay pinlace yung church. And kung makikita nyo, this is just a grassland before. Walang kahoy, walang mga bahay-bahayan. This was just mainly dito sa may poblasyon is mainly what we call Ganduyan, yung dating pangalan niya. Correct. Before naging Sagada. So, saan tayo ngayon, bossing? So, dito yung may entrance natin going to the dito sa may cemetery here in Sagada, no? So, diretso dito tayo. Tuwing November 1, we rarely use candle dito sa cemetery natin. Bakit? Kasi po mahangin. Instead, what we use is firewoods, no, ng kahoy. Ang tawag dyan is panag-aapoy naman yung tawag namin dito tuwing undas. So, dito kung ma-search nyo or makikita nyo rin sa mga pinost nila is sa mga social media, it's like a mountain of fire dito sa cemetery natin.
Next naman natin, so we'll be going to the Hanging Coffins. Welcome boss dito sa may Hanging Coffins area. Actually, this is not the only place na meron tayong hanging coffins because starting from here until doon sa may gilid sa may kuweba, it is a burial site. So dito lang banda, dito kasi yung pinaka-accessible, pinaka-maayos, and pinaka-marami yung nalagay na coffin. Ito, hindi lang ito yung may may hanging coffins. Actually diyan din may mas mataas pang nakahang diyan na So lahat ng bundok may Yes, may boss. Basta may cliff. Tapos sabi ko kanina, walang mga balsamo ang mga yan. Ibig sabihin, masangsang fresh. yung amoy. Pero ngayon wala. Walang maamoy. Bakit? Diyan po lalabas yung limestone natin, yung bato. Malamig po yan. By now, hunger kicks in. Perfect excuse to hit a local restaurant in town. Sagada-style comfort food. Warm, simple, legit, exactly what we needed before the afternoon push. After lunch, it's off to the falls. The drive to the jump-off point gives you those sweeping mountain views that Sagada is famous for. And the trek, Nasa mountain province tayo, so normal yung pababa and then paakyat. But anyway, kinaya ng marami, so kakayanin natin. Ika nga nila, kailan mo pa gagawin, kung kailang alam mong mamamatay ka na, magsisisihan mo yon, di ba? Kaya habang malakas ka, gawin mo lang. and then you finally hear the falls before you see it. Beaumont Oak doesn't disappoint. Huge, loud, cold, and worth every step getting here. Wow! O, Naki. Okay natin. Grabe, sarap na mga ganitong journey, guys. Yung mga mahirap puntahan, ayun yung sa journey ng buhay. Enjoyin mo lang. Huwag mo titignan yung goal mo kagad kasi pag tinignan mo at na-discourage ka, ayaw mo na kagad. Enjoyin mo yung journey. Pagdating mo doon sa baba, parang yan, nakita mo yung falls, rewarding yun, pare. As our expedition in Sagada comes to a close, one thing is certain, this place stays with you. The mountains, the silence, the stories carved into every ridge, there's a beauty here that feels ancient. Modern life is slowly climbing these hills, but Sagada holds its ground, protecting its culture, its beliefs, its identity, and we're grateful we got to witness it. The land cruisers handled every twist, every climb, but the real journey was everything we learned along the way. When you come to Sagada, don't just visit. Feel it, respect it, let it change you. And when you leave, take nothing but the memory. Leave only your footprints. This is Land Cruiser World, Sagada Expedition, Wildness of the North.